This video is going to be another goodbye or goodbye video, and this time I'll be talking about Jollibee Foods Corporation. So sobrang daming nangyari sa JFC, ang daming mga news tungkol sa company na to. So andyan yung mga headlines na removal nila sa MSCI index, yung grabing binaba ng net income nila for the past few months, and yung sobrang pangit na performance ng stock price throughout the years. And since itong stock na to is one of the blue chips sa Philippines, halos lahat ng mga retail investors sa Philippines meron ito or di kaya nagko-consider kung worth it na ba siya bilhin dahil sobrang baba na nung price levels niya. So, I'll be talking about all those things and kung ano yung tingin ko sa Jollibee at kung ano yung magiging approach ko sa kanya for the short term, medium term, and long term. So as usual, this goodbye or goodbye video will be divided into 3 parts. So pag-uusapan ko dyan yung mga facts, yung speculative nature ng stock, and syempre, yung technicals or yung charts. So dun muna tayo sa mga facts pagdating sa company na to. So Jollibee doesn't need that much introduction. So, unless nakatira ka sa kuweba, imposibleng hindi mo alam kung ano yung Jollibee. So, even if bago ka pa lang sa stock market, kung hindi ka pa stock market participant, no, alam mo na kung ano yung Jollibee. But what most people don't know is that yung JFC or Jollibee Foods Corporation, it's not just a fast food chain or a restaurant business, but yung JFC is a corporation with several food brands under them. So, hindi lang sila fast food, tas hindi lang sila puro restaurants. So, ito yung mga iba't ibang brands na under sa kanila. So, ito yung kanilang mga brands na they consider as global icons. And itong mga brands na to na aside sa Philippines, meron din sa ibang bansa. And mga local brands na sobrang sikat, no? Bukod sa Jollibee. And of course, meron din silang mga businesses na sila yung may rights ng pag-franchise niyan. So, itong mga iba't ibang business na to, yung iba't ibang brands na to, mas mapapag-usapan ko pa later yung significance niyan. So, as of the recording of this video ng second week to third week ng May, yung Jollibee, yung stock price niya is nasa around 135 to 140 pesos per share. So, nag-hover around these price levels. And a few years back, yung kanyang all-time high is 328.40 pesos per share. So, if you compare that sa prices niya ngayon, that's more than 50% drop, no? In about 7 years. So, grabe yung binaba ng JFC ng stock price niya. And for 2026 alone, yung YTD performance, year-to-date performance ng JFC, down siya ng more than 20%, no? So, nasa negative 23%, negative 24%, depende kung saang period mo titingnan yung prices niya. The question is, syempre, bakit ganito yung stock price performance ng Jollibee? Tapos, sobrang tagal ng pababa yung stock price niya kung i-compare mo from previous years. Tapos, bakit sobra yung drop niya for this year alone, no, for 2026? So, ba't siya nangyayari? So, why is this happening? I think there are 3 major reasons kung bakit ganito yung nagiging itsura ng stock price ng Jollibee, kung bakit sobrang downtrend niya, kung bakit yung movement ng price is pababa. So, the first reason, some international brands are weak. So, sobrang hina ng mga ibang business nila. So, ito kanina, yung mga napakita ko na mga businesses at mga different brands na under sa kanila na hindi lang sa Philippines but sa iba't ibang parte ng mundo. So, if you're not going to look at the financials, if you're not gonna do enough research, ang iisipin mo lang, wow, ang ganda ng Jollibee Foods Corporation kasi ang dami nilang mga store sa Pilipinas, ang dami nilang store sa iba't ibang lugar sa mundo, no, libo-libo yung mga stores nila, ang dami nilang mga brands under them. And kung titingnan mo yung buong revenue mix ng Jollibee, yung global revenue contribution, makikita natin dito na 58.4%, no?
pwede nating sabing 60% galing lang sa Philippines. Tapos, yung international business niya, 40%. So, pwede nating masabing 60-40. So, sa revenues yan. Pero pag tinignan natin yung overall na financial health ng company pagdating dito sa income niya, makikita natin na sobrang laki ng difference nila. Because for the international market, sa overseas market ng Jollibee, nag-negative 1.35 billion pesos siya. So, pagdating dun sa domestic, makikita natin na 12.23 billion. So, pag pinagsama mo sila, yung net income ng Jollibee, nasa 10 to 11 billion lang dahil nabawasan yung income ng Philippines na domestic na contribution dahil nga lugi itong international businesses nila. So, ang lumalabas, yung domestic business side of things, yung nagbubuhat sa overall ng company. Tapos, yung international na side of things, yun yung nagda-drag or humihila dito sa company pababa. Yung pangalawang rason kung bakit nagkaroon ng ganitong drop yung Jollibee recently, it's because of the Middle East conflict. Now, hindi lang naman JFC yung natamaan because of the Middle East conflict. It's just that mas grabe yung effect ng Middle East conflict sa Jollibee. So, last year, yung 1Q 2025 earnings ng Jollibee, yung total revenue niya, halos 71 billion. Tapos yung net income, 2.5 billion. Pero for this year, tumaas yung revenue nila, nakita nyo naman, nasa 77.11 billion, pero yung net income bumaba. So, ibig sabihin, mas marami yung nabenta nila, pero yung net income hindi sumabay dun sa marami nilang nabenta. And the reason for that is because nag-increase ng grabe yung expenses nila. And kung i-compare natin silang dalawa, nag-drop yung net income ng Jollibee ng halos negative 44%. So, bakit ba naging sobrang negative or issue yung Middle East conflict pagdating sa Jollibee? So, ang isa sa main negative effect ng Middle East conflict, so alam naman natin lahat, nag-increase ng grabe yung oil prices. Kasi nga, Middle East yung number one source ng oil, no? Hindi lang ng Pilipinas, but Southeast Asia din. So, kung mag-increase yung oil prices, ang effect niya is that the cost of halos everything goes up. So, nagiging mahal yung gasolina, 'di ba? Nagmamahal yung kuryente. So, ayan pa lang yung mga importanteng mga industries sa Philippines. So, syempre magti-trickle down yung effect nun sa mga iba't iba pang parte ng mga industry sa Philippines dahil lahat naman umaasa sa gasolina at sa kuryente, 'di ba? So, when the cost of everything goes up, syempre yung expenses ng JFC ngayon magi-increase din, 'di ba? Kasi mas magiging mahal yung cost ng pag-deliver ng mga food products nila sa iba't ibang mga branches, 'di ba? Pwede pang mag-increase yung expenses ng mga factory, ng mga commissary nila dahil sa, syempre, nag-i-increase nga yung electricity bill, nag-i-increase yung bill sa tubig, 'di ba? Sobrang daming cost or inputs ng negosyo na mas nag-i-increase yung price. And hindi naman nila pwedeng i-increase agad yung mga cost ng mga products nila kasi syempre kung tataasan agad nila yung mga price ng mga products sa mga restaurants nila, syempre pwedeng mag-cause yun ng decrease in demand. So dahil nag-i-increase yung expenses ng Jollibee tapos hindi naman ganun kagrabe yung pagtaas ng revenue, syempre yung income ng Jollibee mas oonte. So, ayan pa lang yung effect pagdating sa Jollibee mismo. So, ano yung nangyari naman sa mga customer or mga consumer ng Jollibee? Syempre, when the price of everything goes up, so, syempre yung mga consumers, diba, they have less money to spend. Syempre, napupunta sa mga ibang bagay yung pwede nila sanang extra na pera or pera na allotted para kumain sa Jollibee or bumili ng Jollibee. So, kapag mas onti yung pera ng mga customers ng Jollibee, syempre, magli-lead pa rin naman yon sa less income for Jollibee. So, ang lumalabas parang double whammy yung Jollibee kasi pwedeng mag-decrease yung demand sa negosyo nila, nagdi-decrease yung customer, nagdi-decrease yung consumer, tapos grabe pa yung expenses nila. And the third one, ito mas recent lang din, no? Halos a week ago lang, yung usap-usapan with regard sa MSCI index removal. So ito isang article from Billionario, Jollibee gets booted by MSCI after 44% profit crash. No, yung
stock ng Jollibee, grabe yung sobrang binaba. So, sabi dito sa article, yung index review ng MECI show that Jollibee will be removed from the MECI Philippines Standard Index after the close of trading on May 29, with the change taking effect on June 1. So, sa mga hindi nakakaalam, no, ano ba yung MSCI Index Removal? So, una muna, ano ba yung MSCI? So, MSCI is an acronym for Morgan Stanley Capital International. So, isa silang investment and research firm na nagpo-provide ng mga stock index, ng portfolio risk and performance analytics sa mga institutional investors and hedge funds. So, isipin nyo na lang na yung MSCI, gumagawa sila ng sarili nilang version ng PSEI natin, 'di ba? So alam niyo naman, yung PSEI, ayan yung index na ginagawa ng Philippine Stock Exchange para i-monitor yung pinakamalalaki and supposedly pinakamagagandang companies or corporations sa Philippines na listed. And kumbaga ito yung pang-market or pang-advertise nila sa Philippines na ito yung mga magaganda tas malaking company dito sa country. So, yung MSCI, gumagawa din sila ng ganong type ng index. Pero ang nakikinabang dun sa research nila, sa index na yon is para sa mga institutional investors or mga hedge funds na nag-i-invest sa Philippines. So, itong MSCI Philippine Standard Index, pwede nating sabihin na dyan nagbe-base yung mga ibang funds na mga international kung ano yung mga companies na pwedeng makabili sila ng stock. And ito yung listahan ng MSCI Philippine Standard Index. So makikita nyo, andyan talaga yung mga malalaking companies, no? But unfortunately, sabi nga, yung Jollibee Foods Corporation daw, matatanggal na dito sa MSCI Philippine Standard Index. So, ano yung magiging effect nun? If MSCI, the Philippine Standard Index, is the basis of international investors to buy certain stocks in the Philippines, kung yung JFC hindi na magiging part nung MSCI Philippine Standard Index, syempre, may mga international investors na hindi na bibilhin yun. And yung mga international investors na merong JFC, syempre pwedeng ibenta nila yung hawak nilang JFC kasi ang lumalabas parang dina-downgrade ng MSCI yung JFC. So, ang lumalabas parang nawawala ng investor confidence dun sa stock. So, kaya siya nagkakaroon ng bentahan or ng selling pressure. So, kung nagkakaroon ng decreased buying dahil mas onte yung mga international investors, yung mga hedge funds na bumibili ng stock, tapos nagkakaroon pa ng dagdag na selling sa mga international investors or mga hedge funds na merong JFC. So, kung wala masyadong bibili tapos lumalakas yung bentahan ng stock, syempre, what do you expect? Of course, the stock price will drop. So, ayan yung 3 major reasons kung bakit sa tingin ko nangyari to. So, some international brands are weak, yung Middle East conflict and yung direct and indirect effects niya. Tapos yung MSCI index removal. So, pagdating naman sa speculative nature ng stock, so pag-usapan natin yung mga risks and negative catalysts for Jollibee. So, number 1, decreased demand. So, itong factor na to, itong negative catalyst na to, you could say na pwede siyang pang short-term to medium-term, but it can also be considered as a long-term negative catalyst. So, what do I mean by decreased demand? So, in the long term, syempre hindi naman natin masasabi na parehas pa rin yung magiging food preference ng mga tao, no, sa Pilipinas or sa international. Pwedeng magbago yung perspective ng mga tao sa mga Jollibee brands, tapos hindi na sila masyadong bumili ng JFC food brands. So, of course, sa dinami-daming choices na pwedeng pagkainan, pwedeng pag-orderan ng pagkain, syempre hindi mo naman masasabi na Jollibee pa rin yung magiging sikat, no, in the future. So, pwedeng may mga bagong restaurant business, no, fast food restaurant business na matapatan sila or ma-overcome yung nagawa nila, 'di ba? So, hindi naman 100% sure na talagang Jollibee pa rin yung magiging considered as number 1 na fast food or number 1 na restaurant brand sa Philippines. And syempre, hindi rin natin masasabi, pwedeng
a few years from now, no, in the future, pwedeng mag-decrease yung income ng mga Filipino. So, syempre, mas less yung pera nila na pwedeng spend sa mga Jollibee food brands. So, kagaya ngayon, dahil sa Middle East conflict, sa increase in oil prices, mas onti yung budget ng tao, no, para spend sa mga different food brands na under ng JFC. So ngayon, it's more of a financial issue or financial thing kung bakit nasasabi natin na nagkakaroon ng decrease ng demand sa JFC. So in the medium term to long term, pwedeng food preference talaga yung maka-affect sa decrease in demand sa kanila. So negative catalyst yan pag nangyari kasi for sure, bababa yung revenues nila and yung net income. So the second negative catalyst, ito pwedeng mangyari na short term to medium term. So, kung magpapatuloy yung Middle East conflict tapos yung oil prices magsistay na mataas, no, sa levels na mataas, gaya ng napakita ko kanina na framework, na diagram ito. So, kung patuloy pa rin yung pag-increase ng oil or hindi siya bababa, syempre yung cost ng mga bagay-bagay magsistay na mataas pa rin, 'di ba? Or pwedeng mas tumaas pa nga. And syempre, tataas pa rin yung expenses no ng Jollibee. So syempre, less income pa rin 'yon, 'di ba, para sa Jollibee. So bumaba na nga yung income nila compared sa last year. So kung ganun pa rin yung oil prices, kung ganun pa rin yung effect sa expenses nila, so how do you expect na mag-i-increase yung income nila, 'di ba? And sa consumer side of things, sa customer side of things, kung patuloy na mas less yung pera ng karamihan ng mga tao ng market ng Jollibee, syempre magiging less income yun para sa kanila. So, hindi naman natin alam kung hanggang kailan magsistay na mataas yung mga oil prices. So, pwede nating masabi na itong negative catalyst ng increasing oil prices or oil prices staying higher, definitely short-term to medium-term may effect siya. Tapos, possible pa nga na maging long-term effect. Isa pang effect nitong increased oil prices, dahil nasa inflationary environment tayo ngayon, it can lead to high interest rates. So, kapag mataas yung interest rates, yung debt will become expensive and syempre, that will ultimately affect yung finances ng Jollibee dahil mas mahal umutang tapos mas mahal yung mga utang nila, 'di ba? So makaka-affect na naman yun syempre dun sa income nila dahil affected yung debt or yung utang na side ng business nila. So the third negative catalyst, ito more on the long-term side of things na kung saan yung international businesses nila maging mahina pa rin. So gaya ng napakita ko kanina na diagram, yung international business nga ng Jollibee, no, nasa negative 1.35 billion. Tapos yung Philippines or yung domestic market nasa 12 billion. So paano pag halimbawa yung international market nila dumoble yung losses or mag-increase, 'di ba? Hindi pa rin nagpa-positive yung income nila diyan. So, syempre, lagi pa ring mahihila pababa yung stock price or laging makaka-affect dun sa income ng domestic, no? Kasi ang lumalabas, yung business ng Jollibee is nagkakaroon sila ng okay na business dito sa Philippines and then yung business dito sa Philippines, ayun yung nagfa-fuel ng expansion nila sa international or sa overseas market. So, ang nangyayari, itong mga expansion, itong mga growth plays na ginagawa nila sa ibang bansa is nakakasama para sa JFC as a whole. Kasi hindi naman lahat ng international business nila, hindi lahat ng overseas market nila is profitable. Which brings me to one of the positive catalysts for JFC, yung IPO or yung spin-off ng international business nila. So, here's an article na nailabas sa Insider PH nung kakastart pa lang ng 2026 na kung saan sinabi na yung Jollibee, may plano sila na yung international business gagawan nila ng listing sa US, no? So, magkakaroon sila ng spin-off na posible by 2027. So, next year pa naman yun. So, ibig sabihin, itong mga nakikita nyo mga brands na to, so hindi pa naman actually napapag-usapan kung ano talaga yung mga specific na brands that they plan to do yung spin-off. Kung ano bang mga companies yun, kung anong mga brands, kung anong mga countries yung covered nung spin-off na yon. Pero yung general idea is that ang gusto nilang mangyari is yung domestic na side of things
itong sa Pilipinas, maiiwalay dun sa international or overseas na business nila. So, ang ibig sabihin, yung sa domestic na kung saan mas stable tapos mas predictable compared sa international na kung saan high risk tapos growth play, maiiwalay silang dalawa. So, investors in the Philippines, traders in the Philippines, mas magiging maayos, I'd say, yung kanilang price discovery dahil syempre may mga investors na mas kilala nila kung ano yung nangyayari sa Philippine economy, sa Philippine market, kung ano yung mga nuances ng Philippine economy. So, mas magkakaroon ng maayos na price re-rating or price discovery yung JFC na domestic. Tapos, yung international, no, dun siya ititrade or dun magkakaroon ng mga investors na ang gusto yung mga high-risk play, mga growth play na they're banking on the growth of JFC na hindi lang pang Pilipinas, no? Na kung naniniwala ba sila na kaya makipagsabayan ng Jollibee outside ng Pinas. So, yung kanilang international business na pwedeng nagkakaroon ng losses na 1.35 billion, so pwedeng mawala na yung issue na yon kasi nakafocus na yung isang side ng company na purely Philippines lang na play. So, hindi natin alam pag nangyari to. Marami tayong pwedeng ma-speculate dyan gaya ng pwede silang magkaroon ng increase ng dividends. So, alam naman natin hindi malakas yung JFC pagdating sa dividends pero since itong business nila is magiging ng mature na business tapos makaka-focus na sila sa pag-improve ng mga business side of things nila dito lang sa Pilipinas, pwedeng magkaroon pa sila ng mas malaking revenue, mas malaki pang income. So baka pwede nilang ma-share yun further sa mga Philippine na mga investors or mga shareholders, 'di ba? And pwede rin na yung income na makukuha ng domestic na business instead of using it to expand sa ibang countries, pwedeng gamitin nila yung income na yon to further acquire siguro yung mga iba't iba pang negosyo na dito lang sa Pilipinas mismo, no? So talagang ang mangyayari parang magkakaroon sila ng monopoly ng mga kilala, no, mga sikat at magagandang food brands dito sa Philippines. So sobrang daming possibilities na pwedeng mangyari. That's why nung nagkaroon ng announcement pagdating dito sa IPO spin-off, gumalaw yung price, no? So, pag-uusapan ko yan mamaya sa technicals na segment ng video na to. So, for the second positive catalyst ng JFC, syempre, kapag nag-stabilize yung oil prices, no, kapag bumaba, tapos nag-stabilize na siya, so hindi na tumaas palalo, no? Pwedeng bumaba ng below $80 per barrel, no? Or di kaya mas maganda, below 70. So kung kanina, ito yung effect ng increasing oil prices, so paano naman pag nagkaroon ng decrease in oil prices? Syempre, if the price of oil ay bumaba, syempre ma-expect rin natin na yung mga costs ng mga bagay-bagay, 'di ba, bababa. Bababa yung sa kuryente, syempre bababa din yung gasolina. So of course, yung mga logistics, yung mga operational expenses ng Jollibee, syempre bababa din yun. And kung magdi-decrease yung expenses nila, tapos ma-maintain nila yung mataas na revenue or pwedeng mag-increase pa yung revenue, syempre yung income ng Jollibee mag-increase pa further. And sa consumer side of things, kung karamihan ng pinagagastosan ng mga Pinoy, no, ng mga consumers, ng market ng Jollibee, bumababa, so, syempre, mas magkakaroon sila ng extra na pera. So, kahit pa paano magkakaroon sila ng more money to spend sa Jollibee food brand. So, syempre, tutulong yon para mapa-increase yung income ng Jollibee. And syempre, kung magkakaroon na ng decrease in prices ng halos karamihan ng lahat, syempre, bababa yung inflation, 'di ba? So, nasa low inflation environment tayo. So, it may lead to low interest rates. And syempre, mas magiging helpful at maganda yon sa finances ng JFC na kung saan magiging mababa yung interest sa mga utang. So, for the third positive catalyst, syempre yung continuous demand, pwedeng in the long term, mas mag-increase pa yung market share nila or hindi na sila mawalan ng market share from competitors, no? So, of course, kung magkakaroon sila ng monopoly sa mga food brands sa Philippines, mga restaurant brands, syempre magiging okay yun para sa Jollibee kasi bukod sa mas mawawalan sila ng mga competitor, syempre mas increase yung market share nila. And kung hindi rin magbabago yung food preferences ng mga Pinoy, no, lalo na sa Pinas, then of course, we can expect na ma-maintain ng Jollibee yung
brand loyalty, which of course translates to better revenues, better income in the future. So, for the technicals, puntahan natin yung chart ng Jollibee. So, pag-uusapan ko dito yung possible price action na price movement ng short term, medium term, tapos long term. So, andito tayo sa chart ng Jollibee and sa ngayon, naka-weekly chart pa ako. And ito yung sinasabi ko kanina na kung saan yung ATH ng Jollibee nasa around 328.40 na price area. And kung ida-drag ko dito yung price range, makikita natin na ayan nga, nasa negative 58%. So more than 50% na yung drop ng JFC, no? And if we're going to convert this to a daily chart, so nag-zoom in lang tayo and ito yung chart ng JFC, yung last trading day niya nung 2025. So, andito yung price levels. Kung ida-drop ko dito, yan, makikita natin na halos negative 26%, no? So, more than 23%. So, more than 20% yung price drop niya nitong taon pa lang. So, ito rin yung sinasabi ko kanina na kung saan yung price ng Jollibee nung end of December, around this level, tapos lumabas yung news na kung saan may plano sila na magkaroon ng IPO or spin-off ng international business nila, tumaas yung stock ng halos 14% sa loob ng isang araw. And then, before the Middle East conflict started, before pa nagkaroon ng gera sa Middle East, ito yung price ng Jollibee. So, nakalagpas na siya ng 215 na price area. So, umabot pa siya halos ng 221.80 and then nahulog yung stock dahil sa Middle East conflict because traders are probably factoring in or pricing in already na magiging mahina yung net income ng Jollibee kasi nga dahil dun sa mga factor na pag-usapan ko kanina. So, kung i-base natin dun sa peak prices niya before the Middle East conflict, down na siya ng halos negative 40%. And itong nangyari na drop nung May 11, May 12, tapos May 13, ito yung nailabas na yung mga articles na kung saan matatanggal yung JFC sa MSCI Philippine Standard Index. So, syempre, takutan, maraming traders or investors na iniisip agad na magkakaroon ng selling pressure yon. And at the same time, nung May 12, dito nagkaroon ng announcement na yung net income nga ng Jollibee is bumaba ng more than negative 40% compared sa last year, di ba? So, talagang puro negative yung nangyari sa Jollibee. So, ngayon, ano ba yung mga importanteng levels ng Jollibee? So, yung pinaka-recent na swing low niya is 129.10. So, ito yan. So, syempre, ito yung magiging immediate support ng stock, no? So, ito yung gagawin kong S1. So, syempre, yan yung support niya ngayon and i-consider natin as 52-week low. Ngayon, kung lalagyan ko ng horizontal line to, tingnan natin towards the left kung bakit dyan nagkaroon ng support yung Jollibee. So, kung titingnan natin, meron siyang previous na support levels dito, no, nung 2020 pa. And eto siya. So, this level here and this level here. So, pwede nating masabi na kaya nagkaroon ng support yung Jollibee dahil dito nung September 2020 pa. So, pag nahulog pa yung prices dyan, it's possible na dito siya makahanap ng support sa 125 kasi ayan yung next na support level. So, pag nahulog pa below 125, then pwede pa niyang i-revisit yung prices dito, 109.16 na kung saan support ulit. And dito ulit, no, sa 91 na price area nung peak pa ng pandemic. So, balik ulit tayo dito sa present. So, ibig sabihin, itong 125 na price level, ito yung S2 ng Jollibee. So, you can also consider it as a range, itong S1 to S2 na support. So, pwede nating masabi na from 125 to 129.10 is a multi-year low support for JFC. Pagkatapos niyan, dito sa 108.7, so, itong price area na to, pwedeng ayan yung S3, no? Tapos, itong around 91, is yung S4. So, ayan yung importanteng levels ng JFC kapag lumakas palalo yung selling pressure. And sabi ko nga kanina, doon sa article, May 29 tapos June 1, ito yung short term na kailangan bantayan for JFC because dito nga magkakaroon ng effect, no, yung MSCI removal niya. So, hindi natin masasabi kung gaano kalakas yung mangyayaring selling pressure around these levels.
So, although I'm expecting a drop dahil dun sa selling pressure na yon, so pwede magkaroon ng silver lining na kung saan isipin ng mga ibang traders or ibang investors na sobrang baba na nung price ng Jollibee na willing nilang saluhin yung JFC pag binenta ng mga international institutional investors or international hedge funds. So, pag nagkaroon ng bentahan dyan, I'm expecting a drop. Pero ayun nga, kapag nakita ng ibang traders or investors na dapat nang pulutin or dapat nang saluhin yung JFC, syempre pwede tayong makapag-expect na mag-bounce siya or pwedeng magpakita ng strength, no, sa mga araw na to. So, May 29 papuntang June 1, no? So, may weekend na walang trading days dyan, pero yan yung dapat bantayan. So, pagdating naman sa resistances, so, kitang-kita naman natin na meron ditong previous na consolidation. So, actually, nagkakaroon ng base yung Jollibee during this period, pero sobrang affected talaga siya nung 1Q na report tapos yung MSCI index. So, dahil ito yung kanyang previous support nung nagko-consolidate pa, syempre ito yung i-treat ko as resistance. So, ito yung R1. And yung top ng range na to, so around 167.80, ito yung gagawin kong R2. And pagkatapos niya, zoom out lang tayo ng onte, kitang-kita naman na merong double bottom support sa level na to. So, eto siya, R3. And tingin ko after nito, yung pwede pang puntahan ng JFC is around this level. So, you can consider this as a double bottom sa short term or pwede mo pang masabing triple bottom. So, ito yung R3. So, para sa akin, ayun yung mga significant price level sa JFC, no? So, yan yung dapat abangan sa JFC na mga levels. So, kagaya nung sinabi ko kanina, yung JFC, before the Middle East conflict, before pa nagkaroon ng issues pagdating sa inflationary environment, nung nagkaroon ng announcement pagdating sa spin-off, yung price ng JFC lumagpas ng 200. Kaya nga nagkaroon siya dito ng consolidation, no, sa prices na to. So, ito lang dapat yung stock price ng Jollibee, kung paano siya binavalue ng traders tapos mga investors. And then, nung nagkaroon ng spin-off, napoprotektahan na yung price level ng JFC around this level sa 200. So, you could say na the market, no, most of the market participants are treating Jollibee na ang value niya na ngayon is nasa 200 yung stock price. So, this means kung magkakaroon ng improvement sa Middle East conflict, kung magkakaroon ng improvement pagdating sa oil prices, pwede nating masabi na yung JFC, ito dapat yung mapuntahan niyang price level, no? Given na before lahat ng conflict, before lahat ng issues, andito yung price ng Jollibee. Nung nagsispekulate yung mga tao na ito yung worth ng company, nung nag-announce sila ng spin-off. So, syempre, hindi ko naman sinasabi na pag naging okay lahat, babalik yung price ng Jollibee dito. Kasi, hindi naman natin alam, no? Baka next month, no? 3 months from now, a year from now, maglabas na sila ng mas maayos na mga information or mga disclosure or mga statements kung ano talaga yung plano nila dun sa spin-off. So, pwedeng pag nilabas nila yung announcement na yon, hindi siya sobrang positive, hindi siya sobrang ganda. So, kahit mag-improve yung inflationary environment, yung oil prices, pwedeng hindi umabot yung prices dito. 'Di ba? Kasi nakikita ng market participants na yung nailabas nilang information in the future pagdating doon sa spin-off, hindi worth it na ang price ng Jollibee maging 200. Pwede rin naman na pag naglabas na sila ng mga official na plans with regards doon sa spin-off, sa IPO, pwedeng sobrang ganda na kung saan pwede pang lumagpas sa price levels na to. Kasi remember, nung tumaas yung JFC during this period, wala pa naman talagang maayos na plan. Sinabi lang nila na gusto nilang spin-off. Gusto lang nilang ihiwalay yung international overseas na business nila. So, marami pang positives at negatives doon na hindi natin masasabi, no, for certain unless may masabi talaga yung JFC sa plano nila. Pero this area is very significant kasi if all goes well, pwedeng mag-revisit yung price level ng JFC dito or ma-overcome pa niya kung masunod yung mga nasabi ko kanina na positive catalyst na maging okay talaga yung IPO tapos yung spin-off nila sa international business and mag-decrease yung oil prices. So, I think yan yung dapat abangan for the long term sa JFC. Pero sa short term, itong R1 to R3 tapos yung S1 to S4 yung mga prices na dapat tingnan.
So, in conclusion, para sa akin, sa short term to medium term, ine-expect ko na magiging siyang volatile in the coming days or weeks. So, sabi ko nga, 'di ba, yung May 29 tapos June 1, dun magte-take effect, no? Yung sa MECI removal, tapos yung last trading day before nung removal is May 29. So, syempre pwede tayong magkaroon ng volatile price action sa mga days leading to yung two important dates na yon. So, sa short term, I'll be looking out for possible trade setups na pwede mag-extend hanggang medium term. So, I'll be updating that sa 24K to 1M challenge kung makitaan ko ng potential trading setups kung okay ba yung risk to reward ratio during this period. Para naman sa long term, yung long-term thesis for JFC, I think magiging okay siya, no? Magiging goodbye siya para sa akin. Pag naging okay na yung sa Middle East na conflict, no, pag na-resolve nila yon. Kasi syempre, kapag na-resolve yung sa Middle East conflict, nagkaroon ng improvement pagdating sa logistics, supply issues ng oil, kahit papaano magdi-decrease yung inflation and magkakaroon ng better prices yan para sa halos lahat ng mga bagay-bagay, no. So, long term, magiging positive yan para sa JFC. And number 2 and number 3, magkaiba sila pero halos direct or indirect effect sila ng resolved Middle East conflict. So, low inflation, gaya nga ng sabi ko, magdi-decrease yung prices ng halos lahat ng bagay. So, makakatulong yun sa JFC kasi magdi-decrease yung expenses nila, magkakaroon ng mas enough money yung consumer nila, yung customers nila, yung market nila. So, increased spend towards possibly, no, Jollibee products or brands. It will all lead to increased income for Jollibee in the future. And then, syempre, low interest rates dahil mas pabor sa kanila pagdating dun sa debt nila or sa utang. And number 4, yung successful na IPO and spin-off nila ng international business. So, based sa mga article, sinasabi nila na sa 2027 pa daw yun. So, late 2027. So, that's about a year and a half from now. So, syempre, pang long term yun. And sa mga darating na buwan, kung they're able to provide better na disclosures pagdating dun sa gagawin nilang plano, kung maganda or sobrang ganda nun, I think that can help for the long-term thesis para sa JFC. And syempre, number 5, and I think pinaka-importante sa lahat na hindi sila mabawasan or mawalan ng market share kasi yung demand for Jollibee food brands is mame-maintain pa rin na hindi masyadong magbabago yung food preferences ng target market nila, na kung saan patuloy pa rin yung brand loyalty sa Jollibee, na kung saan pwedeng makatulong to increase their market share ng mas grabe pa or hindi sila matalo sa mga competitors. So, ayun lang, that ends this goodbye video for Jollibee. And abangan nyo yung update sa 24K to 1M challenge na portfolio and sa compounding core portfolio in the future kung i-consider ko yung Jollibee, yung stock na to para idagdag sa mga portfolios na yun.